Si Kelly Oubre Jr. may outstanding season ngayong taon sa Philadelphia. 16 points, 5 rebounds, 50% sa field at 37% mula sa 3-point area. Kung ibabase sa stats, ito ang pinaka-best season niya. Ika-4 din siyang leading scorer ng Sixers behind Embiid, Maxey at itong Harris. So sa report na aksidente itong si Kelly Oubre Jr. Dalawa ang report na nilagay dito. Habang naglalakad siya sa pedestrian lane sa Philadelphia, ay nabangga siya ng sasakyan. Ang pagkakaintindi ko doon, kotse or 4 wheels. Sa isang report naman, motorcycle ang nakabangga dito kay Kelly Oubre Jr. Sa report naman ni Woj, nakalabas din ng ospital si Kelly Oubre Jr. pero may mga injuries. Hindi naman season-ending injury ang nakuha niya dahil sa aksidente pero mawawala siya ng matagal sa Sixers. Hindi rin dinisclose ng Philadelphia kung anong klaseng injury ang nakuha niya. Hindi pa naman tapos yung season ni Kelly Oubre Jr., medyo matatagalan nga lang siya makabalik. Ang sinabi lang sa press release ng Sixers, may investigasyon pa ang police department sa nangyaring aksidente. Kung maalala nyo pa dati, mas malala yung nakuhang injury ni Chandler Parsons noong mga 2020. Nabangga siya ng kotse or nabangga yung sinasakyan niya. Career ending ang nangyari sa kanya. After ng 2 taon, official siyang nag-retire sa basketball. Plus, yung nakuha niyang settlement galing sa aksidente na yon. Natapos kasi ang basketball career niya after siyang magkaroon ng aksidente dahil yung nakabangga sa kanyang sasakyan dati, lasing or nakainom. Ang reported claim na nakuha ni Parsons noon nasa $5 million pero hindi nilabas ang official na presyo kung magkano talaga ang binayad sa kanya dahil nga nag-cost yun ng basketball career kay Parsons. Galing lang siya noon sa practice nung maaksidente. Kay Kelly Oubre Jr. naman, pwedeng humantong sa parehong senaryo. Health ng player yung puhunan nila, lalo na sa NBA. Kung hindi makakalaro ngayong taon, itong si Kelly Oubre Jr. malaking bagay yung sa kanya dahil iisang taon lang ang kontrata niya. Hindi rin naman nilabas ng Sixers ang official na injury niya pero at least okay pa rin, base kay Woj. Ikalawang sunod naman natalo ng Golden State sa kamay naman to ng Cavaliers. Nagkainitan pa si Donovan Mitchell at Draymond Green kanina. Binangga ni Draymond itong si Donovan sa isang pass break. Tumalsik pa siya doon. Binawian naman ni Donovan sa kabila. Ang sinabi pa ng mga commentator, pinakakagat lang ni Donovan si Draymond para makakuha ulit ng technical at maalis sa game. Tiningnan pa doon yung ginawa ni Donovan kung papasok sa flagrant foul. Si Draymond ang nakitang nagsimula pa ng gulo nun dahil ang magulo talaga doon yung ikalawang technical na nakuha ni Draymond. Galing yun sa play na unang binangga niya itong si Donovan Mitchell. Ilang play na rin na nakakalipas nun. Sa madaling salita, nag-retroactive nung ni-review. Kaya ang sabi ni Coach Steve Kerr, meron palang ganong rule na babalikan yung unang ginawa ng player para tawagan ng technical at maalis sa game. Hindi naman yun ang unang beses na naalala ko merong ginawa ang referee na binalikan nila ang isang play tapos itinechnical nila yung isang player. Ang naalala ko doon si Kevin Durant ng 2016, first round ata yun kalaban yung Dallas. Bigla siyang binigyan nun ng technical dahil ng asar. Ilang play din ang nakalipas nun. Nakita sa review yung ginawa ni KD. 2012 pa pinropose ni Commissioner David Stern na magkaroon ng retroactive call sa mga players. Pero yun para sa mga flop. After naman ng statement na yun ni Commissioner, binawi rin naman agad niya at sinabing nagbibiro lang siya. Dalawang sunod nang merong questionable call sa Golden State. Yung una, goaltending ni Aaron Gordon sa Denver Nuggets. Pangalawa, yung technical na nakuha ni Draymond. Maalala nyo din si Draymond biglang sinuspinde ng NBA dahil sa reputasyon niya nung tinapakan niya si Sabonis. Hindi sinunod ng NBA yung rule sa bilang ng technical nung nakaraang playoffs dito kay Draymond. Ang isa pa doon, pwede kasing i-reassess ng NBA Review Center yung ginawa ni Draymond na binigyan niya ng isa si Donovan dahil na-technical siya doon at yun ang pinagbasihan ng mga referee. Pwede pang bigyan si Draymond ng penalty, either multa or suspension. Reputasyon kasi ng player ngayon ang usapan. May next game pa sa November 13 ang Golden State versus Minnesota. Back to back para sa kanila.